Breaking news! Air Patrol ng US at Pilipinas, China, biglang naalarma. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi hahayaan ang ginawa ng mga mangingisdang Chino sa West Philippine Sea ang pagsira nito at paglason sa mga yaman dagat. Ito ang ating tututukan ngayong araw nito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, Please subscribe and like. and share. Nagsagawa umano ng Joint Air Patrol ang Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea nito lamang Lunes, Pebrero 19. Unang bisis umano na nagkaroon ng kombinadong air patrol at tatlong FP fighter jet ng Philippine Air Force at isang B-52 bomber aircraft ng United States Pacific Air Force. Ang pagpapatrolya na ito ay naganap bilang tugon sa mga aksyon ng China at upang mapanatili ang seguridad at kalayaan sa nasabing lugar. At ayon pa nga umano rito, ang Joint Patrol ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea ay ginanap sa mga lugar na malapit umano sa West Philippine Sea tulad ng Scarborough Shoal at iba pang strategic location na nasabing rehiyon. Ang eksaktong mga lugar at ruta ng mga patrol na ito ay hindi binabanggit sa mga available na impormasyon. Ang layunin ng Joint Air Patrol na ito ay mapanatili umano ang seguridad sa kalayaan at akusasyon sa West Philippine Sea. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, nagpayag umano ng pagkaalarma ang pagtutol sa Joint Air Patrol ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea. Tinawag umano ng China at pag-uudyok at gulo ang mga aktibidad na ito. Sinabi pa ng China ang pagpapatrolya umano ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea ay nagdudulot ng tensyon at maaaring magdulot umano na hindi pagkakunawaan sa riyon. At agad naman itong sinagot umano ng Pilipinas. Ayon pa sa Department of National Defense ng Pilipinas, ng mga Joint Patrol ay isang bahagi umano ng mga regular na aktibidad ng Pilipinas at Estados Unidos bilang mga kalyado. Layunin ng mga aktibidad na ito ang mapanatili ang seguridad at kalayaan sa West Philippine Sea. Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang isinasagawa umano na Air Patrol ng Pilipinas at Estados Unidos ay nasa loob umano ng eksklusibong economic zone ng bansa at hindi umano ito lumalagpas sa bansang China. Bakit naman umano nagagalit ang bansang China sa isinasagawa umanong air patrol ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea? Samantala, nasa loob umano ito ng eksklusibong economic zone ng bansa. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang Pilipinas ay nanindigan na ang mga Joint Air Patrol ay isang legal at malinaw na hakbang para sa pagpapanatili at kapayapaan sa seguridad at riyon. Sinabi rin ng Pilipinas na hindi ito dapat magdulot ng tensyon o hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga bansa, kundi dapat itong maging bahagi ng kolektibong pagsisikap upang mapanatili ang kalayaan sa paglipas at pangalagaan ang kapayapaan sa West Philippine Sea. Subalit umano, binibigyan nito ng kahulugan ng bansang China ang sinasagawang air patrol ng Pilipinas at Estados Unidos. Samantala, nasa loob ito ng eksklusibong economic zone ng bansa. Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang Joint Patrol na ito ay naglalayong magbigay ng dagdag na seguridad sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagpapatrolya ng hangin at maaaring magtukoy na mamonitor umano mga aktibidad ng ibang mga bansa sa rehiyon na maaaring magdulot ng banta sa seguridad. At ayon pa dito, ang air patrol na ito ay nagpapakita din umano ng kolektibong determinasyon ng Pilipinas at Estados Unidos na ipatupad ang kalayaan sa paglipas sa West Philippine Sea. Ito ay nagpapakita ng suporta sa mga internasyonal na batas at kasunduan tulad ng United Nations Convention, Law of the Sea o UNCLOS. At dagdag pa nga umano rito, nagbibigay din umano ito ng pagkakataon sa mga pwersa ng Pilipinas at Estados Unidos na magpalitan ng kaalaman at karanasan sa pagpapatrolya, pagpapanatili ng seguridad sa West Philippine Sea. Ito ay nagpapalakas ng kakayahan ng dalawang bansa na harapin ang mga hamon sa riyon. At ayon pa dito, ang pagpapatrolya na ito ay nagpapakita ng solidaridad at malasakit sa Pilipinas at Estados Unidos sa isa't isa. Ito ay isang nagpapakita na malakas na ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa pagharap sa mga isyu sa West Philippine Sea. Grabe talaga ang bansang China. Hindi dapat sila nakikialam sa anuman mga aktibidad ng Pilipinas at Estados Unidos dito sa West Philippine Sea dahil nasa loob ito ng eksklusibong economic zone ng bansa. Bakit nakikialam ang bansang China at naaalarma pa ito? Hindi naman ito lumalagpas sa kanilang mga teritoryo. Nasa loob lang umano ng eksklusibong economic zone ng bansa. Bakit ang bansang China ay makapag-react umano ay parang agrabyado
at sila umano ay naaapi. Subalit sila naman ang nanghahara sa mga barko ng Pilipinas kahit nasa loob umano ng teritoryo ng bansang Pilipinas. Sila pa ang may ganang magalit at sila pa umano ang gagawa ng mga isyo na sila umano ang naaapi sa ginagawang air patrol ng Pilipinas at Estados Unidos. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? At sa iba pang mga balita, karating na umano kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang impormasyon tungkol sa paglagay ng floating barrier ng China sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Ito ay hinayag umano ng Secretary Council Assistant Director General Jonathan Malaya sa isang public briefing. Ang National Secretary Council ay naghandog umano ng ulat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paglagay umano ng floating barrier ng China Coast Guard sa nasabing lugar. At ayon pa nga umano kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maghahabol umano ang gobyerno ng legal na aksyon laban sa mga mangingisdang Chino kung saan susuportahan ng ebidensya at pag-aangkin ng cyanide fishing sa Baho de Masinloc na kilala rin bilang Scarborough Shoal. Tayon pa nga umano, kasalukuyan umano tinitingnan ng National Secretary Council ang pahayag ng Bureau of Fisheries Aquatic Resources na gumamit umano ng cyanide ang mga mangingisdang Chino para sinasadyang sirain ang lugar at pangisdaan upang pigilan ang bangkang Pilipino na makapasok umano sa lugar. Tayon pa nga umano, ang cyanide fishing ay isang mapanirang paraan ay nagsasangkot umano ng pag-spray o pagpapakawala ng nakakalason na kemikal sa mga coral reef. Nakakamanghang isda para mas madaling makuha. Ang cyanide ay nakakasira umano at pumapatay din ng mga korales. Itinanggi umano ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China na si Mao Ning na mga akusasyon na tinatawag umano'y paggamit ng cyanide ng mga mangingisdang Chino ay gawa-gawa lang umano. Grabe talaga ito ang bansang China. Samantala sila naman talaga ang gumagawa ng mga maling paratang sa bansang Pilipinas. Tayo, ikita naman, meron tayong hawak na ebidensya, merong media na kumukuha umano ng video. Sila, puro lang sila salita, wala namang umanong ipinapakitang ebidensya ang bansang China. Yun pa nga umano dito, inakusahan din ng Embahada ng China ang Maynila, ang Pilipinas, na patuloy umano ng disinformation, humantong sa walang anumang kundi paglala ng maritime tension at destabilisasyon ng bilateral na relasyon. Grabe talaga itong bansang China mga kababayan. Binaligtad pa ang bansang Pilipinas na Pilipinas umano ang gumagawa umano ng haka-haka at kwento lamang. Samantala makikita naman, meron talagang ebidensya na ilalabas ang Pilipinas, samantala ang China ay wala man lang inilalabas ng mga video o larawan ng kanilang mga sinasabi. Tayon pa nga umano sa pambansang lakas ng kilusan na mamalakayan ng Pilipinas. Matagal na umanong inaiulat ng mga mangingisdang Pilipino ang paggamit umano ng cyanide ng mga mangingisdang Chino. Grabe talaga ito ang bansang China mga kababayan. May balak talagang sirain ang mga yaman dagat natin sa West Philippine Sea. Ang Baho de Masinloc ay isa sa mga inaangkin umano ng China na kanila umano ito teritoryo. Subalit napakalayo ito sa kanilang mga teritoryo at napakalapit lang umano sa Pilipinas. Kaya ito, hindi umano papayag ang gobyerno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makuha umano ng bansang China ang Baho de Masinloc. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? Siyempre hanggang dito na lang ang latest video natin. Maraming salamat po sa iyong panunood.